'Cause the night will be the night that I will fall for you over again. Diba? Ang taray, may pakanta-kanta pa. Start na natin ang reading, mga kasaltik. Kamusta kayo dyan? This is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonate, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat. Alam mo naman yon. At ako nga pala si Madam P. Sa mga bago pa lang dyan, welcome, welcome, welcome. Subscribe na. Alam mo nang gagawin. At like, comment, yan. I love you. Bite-bite mo sa mga nagko-comment dyan. May pag-kiss agad, diba? Anyway, this is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kunin natin yung main energy mo for fire sign. The High Priestess. Ang taray, ang lakas ng intuition, ang lakas ng pakiramdam mo. Alam mo yon, yung tipong pag may umutot, alam mo ko na, pag may umutot, alam mo na kaagad kung sino. Ay, nararamdaman ko, ikaw ang umutot. Huwag mo akong pinagloloko, alam na alam ko. Sige, magkaamuyan man tayo dito, alam kong ikaw yon. Kakainis. Ay, basta niya malakas ang pakiramdam mo. Joke lang yun sa utot, my gosh. Siyempre malakas ang pakiramdam mo pagdating sa mga bagay-bagay, mga tao sa paligid mo. Alam mo kung sino yung loloko, sino yung tanga, gano'n. Ay, parang gano'n, may nakita kalimbawang tao. Ay, alam ko na, nararamdaman ko, alam ko na. Ano yun? Sabi naman ng tao. Alam ko na may pagkatanga ka, gano'n. Pwede kitang utuin. Basta malakas yung iyong spiritual na energy. Malakas ang iyong pakiramdam. Ganun ang energy mo. Ano pa? The world is here. Major arcana naman ang taray. The world. 10 of Wands, 8 of Pentacles. Ay, meron ka pinagtatrabuhan. Meron ka binubuo na something ngayon. Pwedeng bisbisihan kapag dating sa pera mo or may binubuo ka mga plano, ganyan. And with the world, ay, iba sa inyo, napapalapit ka sa nature. Ang taray. Iba, malapit sa halaman, malapit sa hayop, sa mukhang hayop, sa amoy hayop. Ay! Gusto ko yan. Anyway, nagkakaroon ka ng ganong energy. Napapalapit ka sa mga nature ngayon. And with the 10 of Wands, maaaring meron ka mga binubuo ngayon. Plano, karir, ganyan. At lumalakas ang karisma mo dahil dito. Lalo na with the King of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, energy, bottom of the deck. Nakikita natin na mas nagiging peaceful ka. Kahit wala kang gawin, nakaka-attract ka ng love life dahil sa mga pinagagawa mo. Siyempre, pinag-concentrate tayo yung pera mo, yung mga plano mo sa buhay, napalapit ka sa mga animal. Ayan, nakikita natin, lumalapit din naman talaga ang love life sa'yo na mukhang animal. Diba? Gets? Sino itong person na kakonect mo? Namamanifest mo siya Diba? Yun lang pala kailangan gawin. Kailangan mo lang magpaka-close sa nature. Kasi yung person mo pala may mukhang hindi ko na itutuloy. Alam mo na yun. Anyway, may mas masaklap pa naman sa itsurang ayoko sabihin pero gusto sabihin na dila ko mukhang animal talaga Kasi, ba't ka nasabing gano'n? Kasi pwedeng niloko ka, sinaktan ka, or nasaktan ka hindi sa pagmumukha niya. Nasaktan ka sa mga pangyayari sa inyong dalawa na pero nag-cause sa'yo kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi nagkakaganyan ka dahil sa kanya, siya ang may rason kung bakit napalapit ka sa usaping spiritual. Kaya ka nanood ng mga tarot-tarot dahil dito sa person na ito. Dahil kung hindi mo na kayo nagkakaroon ng paglalayo nitong person na ito, hindi ka magkakaganyan. Kaya kung bakit ka nagkaroon ng saltik, kasalanan niya. Diba? Gets? Sino ba itong person na ito? Na mukhang animal. The Ace of Swords. Siya ngayon. Sabi ko sa'yo, namamanipis mo siya Namamanipis na talaga. Lalo na
with the Ace of Swords. Gusto niya na lumapit to the Justice card. Libra energy. Gusto niya maging totoo sa'yo. Simula nang maging perfect ka na ninalang dito. Oh, naging Diyosa. Ganun ang alindog mo. Oh, diba? Babae man, lalaki, LGBTQIA+ are welcome. Oh, clarify natin what's with the Ace of Swords. The Ace of Wands, sabi ko na nga ba, gusto niya na yung new beginning sa inyong dalawa. O Eight of Wands is here, Aries Leo Sagittarius energy. Gusto niyang mag-travel, lumipad, papunta sa'yo. Talaga gusto ka niya sa alin. Bakit ganyan ka? I love you very much. Ganun ang energy. Samantalang siya tong parang tanga na lumayo nung una. Na kaya ka nga nagkakaganyan eh. And then nakita natin na parang sa isip mo parang ay wala naman ako mapapala sa'yo, bala ka sa buhay mo, nagtatarot ka man, nagtatarot reading ka man, nanood ka ng tarot mo kasi nga pupunta. Pero ginagawa mo na lang yun sa hobby, hindi na para dahil sa kanya, parang ganun, parang bala ka sa buhay mo. Oo, nakarelate ako, parang ganun. Pero bala ka sa buhay mo. Parang gano'n, may inis, may iyamot ako nakukuha sa yung sa energy mo. Kaya ka nag-focus dito sa sarili mo dahil sa animal na ito. Gets? Ngayon gusto niya lumapit, gusto niya na new beginning sa inyong dalawa with the Eight of Wands. Ayan hindi niya na pinipigilan ang sarili niya. Medyo guilty kasi siya talaga eh. Na bakit kasi may palayo-layo pang nalalaman? Ka-stress. Oh, ano nasa isip mo regarding your person for our fire sign? Ayan, ano yan? May ipis! Bumalik ka lang talaga dito, ipis. Sinasabi ko sa'yo, ilalagay kita dito sa apoy. Talaga, bibist ako dun Biglang dumating Hindi ako prepared. Oh, anyway. Pabayaan mo ng ipis na yun. Hindi yun mabubula sa buhay natin. Oh, anyway. The Four of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. Oh, sa nakikita natin dito, maaaring yan nasa isip mo ngayon, stability mo. Ayan ay! Sumisilip yung ipis, sumisilip. Gusto mo punta sa apoy. Hindi mo nakikita, no? Kasi madilim yung ating, nagtatago yung ipis, ilapit natin yung apoy sa kanya. Wait lang. Ayan. Ayun siya. Okay, talaga ipis. Walang langaw ngayon. May ipis naman. Ano ba yan? Hindi na ako talaga pinatahimik ng mga insektong ito. Yan yung maliit na ipis na hindi ako nakakatakot. Hindi ako natatakot. Takot ako sa ipis pero sa paganyang ipis hindi. Pero ganyan ang ipis dito sa bahay. Wala kaming ipis na malalaki. Okay? Ang meron sa aming ipis yung ganyan. Nakaka-stress, hindi mawala-wala. Nag-spray na kami ng kung ano-ano. Talagang ayaw nila mawala. Bala sila sa buhay na gagawa ko ng paraan para patayin. Teka lang. Dahil hindi ako masyado natatakot sa kanya, gagamitin ko itong mahiwagan suklay. Ayan, Hello Kitty. Ano? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka lalapit sa akin. Sinasabi ko sa'yo Alam mo na ang gagawin natin dahil napatay natin siya. Di ba sabi ko kanina, ilalagay natin siya sa mahiwagang apoy. Kasi na-stress ako sa kanya Itatapon ko naman to bukas. Ay, ano ba yan? Nakaka-stress itong reading na ito. May paipis pang nalalaman. Wait lang punasan natin itong mga ano ba yan? Nakaka-yak! Diba? Anyway. Diba? Sakto, paubos na yung kandila ko. Diretso patapon na talaga to. Anyway, balik tayo sa person mo. Ayan. With the Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, hindi ka na kasi masyadong sigurado sa kanya. Kasi nga sa pinagagawa niya sa iyo, ini-stress ka lang. Dumating-dating sa buhay mo, nagpakilig, nagpa-inlove, ganyan. Tapos ang ending, lalayo-layo, parang tanga lang. So ang ending sa iyo, sige, mag-focus na ako sa career ko, sa trabaho, sa business ko, whatever. Ayan, with the Eight of Swords nakikita natin.
Huwag ka makapasok-pasok sa buhay ko kung hindi mo naman din ako kukunin. Kung hindi mo naman ako mamalay ng habang buhay. Huwag ka makapasok-pasok sa buhay ko. Ganun ang energy mo. Yan ang with the 8 of swords. This is you. Sa isip-isip mo parang sarili ko na lang. Bahala siya sa buhay niya. Stability ko na lang. Bahala siya sa buhay niya. Di ba? Yun ang energy mo. Di ba? Parang palaban ka Talagang kung hindi ka lang rin naman siguradong mag-i-stay ka, huwag ka na makabalik-balik. Sinasabi ko sa iyo parang ganun ang energy mo. Kung gusto mo kasi ng commitment, ng stability, ayaw mo ng putyo-putyong relasyon, ng connection, which is naintindihan ko naman. Nasa isip ng pera mo ngayon is pera talaga kasi pera talaga nasa isip mo ang nasa isip ng person mo ngayon is the 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ay, tatato karma, bottom of the deck, tapos tingnan mo yung pagmumukha nito, hindi ka tiwa-tiwala, with the 7 of Swords. Alam mo, yung person mo nagpapakyut masyado. Hindi siya talaga katiwa-tiwala kasi yung nasa isip niya. Okay, nasa isip niya, dadating siya sa buhay mo para nakawan ka, yun totoo. Nakawan ka, or nakawin ka. Oo. Diba sa inyo pwede may karma dito, karmic relationship na involved. Na parang gusto ng person mo, ay gagawa ako ng paraan para makuha ka. Pero kung walang karmic relationship, kung walang third party, gusto ka niya nakawan. Gusto niya na yung beginning sa inyo, na nakawin niya, alam mo kung ano? Yung panty mo, oo. Hindi, pwedeng gusto niya nakawin yung puso mo ulit. Gusto kanyang paibigin ulit. Gusto kanyang, sarap talaga sakali ng person mo. Sarap ibalibag sa totoo lang. What will happen in the near future for the both of you? Ay, emotion mo na tayo. Ano emotion mo para sa person mo? The 9 of Wands. Na-stress ka talaga. Na-stress ka talaga. Tingnan mo pagmumukha mo dito talaga. Magkamakalapit-lapit. Diba? Ganyan yung energy mo dyan. Huwag kang makalapit-lapit. Sinasabi ko sa'yo, humakbang ka lang ng isa, tutusukin ko talaga yung paa mo. Diba? May pag-aamba. Kasi nga, na-stress ka na Kung lalapit siya sa buhay mo, tapos wala rin naman pakay sa'yo, hindi rin naman papuntang commitment, papuntang jugjugan, wag na lang, diba? Kasi problema at sakit at lungkot lang ang ibinibigay sa'yo diba? And bottom of the deck, talagang ang nasa emotion mo, pera. Namimiss mo man yung hinayupak na animal na yon, pero pera na lang muna. Grow na lang muna ako ng pera ko. Ganun ang energy mo. Ano emotion ng person na ito sa'yo? Ano ba? Nakakabwisit ito. Absurd. Saan ka nagdadalawang isip pa? Hindi pa sigurado. Hindi pa siya sure kung ano talaga nararamdaman niya sa'yo. Diba? Dalawa lang yan sige. Hahatiin natin itong reading na ito kasi dalawang energy to. Kung bakit hindi siya sure, alamin natin, Magsimula tayo doon sa energy na may third party. Anong emosyon nitong may third party na ito? Na nakakasura na ito? Ay, gusto niya mag-message. Ayan, nasasaktan siya, nalulungkot siya. Yun ang emosyon ng may third party. Hindi na siya masyadong sigurado kung okay pa ba siya sa kalagayan niya. Alam mo, kung ako doon sa person mo, gawin mo sa kanya yung ginawa ko doon sa ipis. Nakakabwisit may pag-iwas na ginagawa. Okay, and nalulungkot siya ngayon with the 8 of Wands and 5 of Pentacles. Pwede may usapin din talagang pera dito. Nalulungkot siya sa finances niya. Na parang gusto niya sumugod-sugod sa'yo kasi feeling niya okay ka naman. Parang gano'n. Parang gusto niya rin mag-open up somehow sa'yo. Gusto niya mag-open up hindi lang emotion niya, ng problema niya. Sabihin mo sa person mo, ba't di mo ko diretsahin, Tuhugin kita nitong pencil Sabihin mo sa akin kung uutang ka, hindi pa paligoy-ligoy. Bisita to. Pag may pera ka, hindi mo ko naalala. Pag wala ka pera, naaalala mo ako. Ano ako? Diba? Dramahan mo. Sabihin sa'yo ng person mo, biglang mga musta diba? Kasi may message talaga dito, biglang mga musta yung person mo Sabihin sa'yo ng person mo, ano, kumusta?
Ikaw naman biglang magwarla agad. Ano? Utang! 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 Utangin! Diba? Mapapamura ka na lang talaga. Utang ano ka talaga eh. Nakaka-stress. Babalik-balik ka na. Kamusta? Yung feelings ko wala na. Ganon. Oh, emosyon naman ng isa. Na single. Pwedeng single. Or, sabi ko sa'yo, nagdadalawang isip talaga eh. With the Four of Cups eh. Oh, hindi siya masyado sigurado sa emosyon niya sa'yo. Pero gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Alam mo kung bakit hindi siya sigurado? Kasi with the Hanged Man, hindi siya sigurado kung may hinihintay pa ba siya. Kasi pwedeng naghihintay din siya sa'yo eh. Alam nyo, nakaka-stress itong connection na ito. Ilagay ko kaya itong person mo dito sa apoy na ito. Magsama sila ng ipis. What will happen in the near future for the both of you? Ay, the King of Swords. Ayan. Walang nangyayari in the future. Nakikita natin nagmo-move on ka dito sa connection na ito. Ayaw mo na maghintay. Nabisit ka na rin eh. Parang nakaka-stress ka. Hintay ako nang hintay sa'yo. Wala na. Wala na. Natutunan mo maging ganon. Parang OA. Ganon. Parang nagpapasalamat ka lang rin kasi kahit pa paano nag-improve ka naman sa sarili mo dahil sa kanya. Sabi ko, yung improvement mo sa sarili mo, iniligay mo sa sarili mo dahil sa kanya. Natutunan mo mag-focus sa sarili mo dahil sa kanya. Ayan oh. The Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Tingnan mo itong parang tanga na ito. With the Knight of Cups, may offer. May ibibigay, may paglapit. Sabi ko nga sa'yo, makikipag-communicate itong person na ito. And with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, nakakasama ng loob yung offer niya. Alam mo bakit? May kinalaman talaga yun sa problema niya. Mag-offer siya sa'yo na parang makikinabang din siya, gano'n. Balik-balik talaga. Balik-balik talaga siya para maka-stress lang eh, no? Isa pa. The Knight of Wands. Pwede mag-travel itong person na ito sa'yo. Para nga magbigay ng offer. Kasi problemado talaga siya eh. Pili niya talaga maaayos mo yung problema niya eh. Ano ka, guidance? Guidance counselor? Ano tingin mo sa akin? Guidance counselor o barangay tanod? Bakit ako taga-ayos ng problema mo? Problema mo yan! Pero in fairness naman sa'yo, wala eh. Nakikita natin mas lumalayo ka nang move on ka. Kasi nga, andito ka na naman para magpapol. Papol. Diba? Parang ganun. May inis. Kulang na lang, gilitan. Anyway, thank you for watching. I love you all. Babush.